nga po mga kapatid, ang mga balita po natin sa lalawigan. Posibleng sa evacuation center abutan ng Pasko at Bagong Taon ng mga inilikas dahil pa rin sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Karamihan sa mga lumikas nakatira po sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Kabilang na po dyan ang mga residente ng La Carlota City sa Negros Occidental. Hindi pa masabi kung kailan sila makakauwi lalo't patuloy ang mataas na aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Mas madalas sa volcanic earthquakes at mas mataas din na level ng sulfur dioxide ang ibinubuga ng bulkan. Indikasyon daw yan na umaangat ang magma sa bulkan at maaaring mauwi sa malakas na pagputok. Samantala, bumuo naman po ng task force na handang rumisponde sakali pong lumubha ang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon. Isa raw sa mga pinakamalaking hamon ngayon ng mga otoridad ay ang libo-libong residente nga na ayaw pong lumikas kahit na nasa loob ng danger zone. Opo, ayon po sa Office of Civil Defense sa 84,000 na mga nakatira sa danger zone area, 39,000 lamang o wala pang kalahati ang lumikas. Patuloy po ang OCD sa pakikipag-usap sa mga ito para nga lumikas na at magtungo sa mga evacuation center. Naka-standby daw ngayon ang militar para nga tumulong sa paghahatid ng relief packs at ilang pang tulong sa mga ayaw pong umalis ng mga bahay. Nakaranas naman ng landslide at baha sa ilang bahagi po ng Camarines Norte, dulot pa rin ang pag-ulang dala ng shear line. Sa bayan po ng Labo, nasa pulpa sa video ang pagguho ng isang bahay sa gilid ng tulay. Nailigtas naman ang nakatira sa bahay ilang minuto bago ang landslide. Damay sa pagguho ang isang sasakyan. Sa bayan ng Jose Panganiban, kita ang may halong putik ang bahang galing ng bundok. May ilang motorsiklong hindi na rin nakatawid. Naranasan din ang ilang bunsod ng shear line sa Quezon Province. 2 araw ng lubog sa baha ang ilang bahagi ng Tagkawayan. Nagkaroon din ng landslide at agad din namang nagsagawa ng clearing operations para madaanan na ang mga kalsada. Talagang walang tuloy, walang tigil itong mga pag-uulan sa ilang pong bahagi ng Bicol Region at Southern Tagalog Region. Samantala, nasunog naman ang isang ancestral house sa Baguio City nang dahil umano sa napabayaang extension cord. Mabilis pong gumapang ang apoy sa 2 palapag na ancestral house, lalo pat gawa lamang ito sa kahoy. Pati ang katabi niyang abandonadong bahay ay nadamay. Agad namang lumikas ang mga nasunugan. Yun nga lang, wala silang naisalbang anumang gamit. Tumagal po na 1 oras ang sunog bago po tuluyang naapula ng mga bumbero. Sapul naman sa CCTV ang pang-hold up sa isang convenience store sa Panabo City sa Davao del Norte. Makikita kung paanong lumapit sa kahera ang naka-helmet na suspect. Matapos po niya, naglabas siya ng baril at nagdeklara na ng hold up. Pinabuksan niya agad ang kaha at kinuhang 3,000 pisong kita ng tindahan saka tumakas ito. Naplakahan na raw ng mga pulis ang motorsiklo at mayroon na ring person of interest sa krimen. Samantala po naman sa oras na 6:58 in the morning, sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman, hindi raw po naging epektibo sa pagpapababa ng presyo ng bigas ang kautusan po ni Pangulong Marcos Jr. na tabasan nga ang taripa ng imported rice. Yan po ang sinasabi ng National Economic and Development Authority o NEDA halos 5 buwan mula nang ilabas po ang Executive Order No. 62. Hanggang ngayon kasi nanatili pa rin daw sa mataas na presyo ang per kilo po ng imported rice. Kahit daw po ang NEDA ay napakamot ulo sa kabiguan po ng EO62 na magresulta nga sa mas mababang presyo. Sabi pa ng NEDA, baka po kinakailangan ng mas masinsinang pagripaso dito. Ay obvious ba? Mungkahi po naman ng ilang pong mga mambabatas na i-audit mga kapatid ang Bureau of Internal Revenue o i-audit ng BIR ang mga binayarang buwis ng mga rice importers. Kapag kasi lumabas po na labis-labis daw ang kita ng mga importers, posibleng nilakihan lamang nila ang patong sa bentahan ng bigas. Maalalang Hulyo nung pong ngayong taon nang ilabas ng Pangulong Marcos Jr. ang kautusan na babaan po ang taripa ng imported rice mula 35% patungo sa 15%. Nanawagan naman si Agriculture Secretary Francisco Chulorel na ibalik ang regulatory powers ng National Food Authority o NFA. Makatutulong daw ito sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Tinanggal kasi ang kapangyarihan ng NFA na bumili at magbenta ng imported rice nang ipasa ang Rice Tarification
Modification Law noong taong 2019. Sabi ni Chu Laurel, kapag binalik ang otoridad ng NFA, magkakaroon ito ng database ng mga rice trader at maaaring magtanggal ng lisensya ng trader kapag lumabag sa usapan. Maaari rin daw bumili ang NFA ng imported na bigas para makatulong sa pagkontrol ng presyo sa merkado. Pinirmahan naman ng Pangulo noong nakaraang linggo ang batas na bahagyang nagbabalik sa kapangyarihan ng NFA na maibenta ang rice buffer stocks sa mga kadiwa ng Pangulo Rice Centers. Sa mga lugar naman na kulang ang bigas o kung saan sumisipa ang presyohan